Magbibigay lang tayo ng konting tips sa ating mga kasamang mekaniko na mga baguhan kung paano ang tamang pagkabit ng ating release bearing, yung paglagay ng lock nito. So ito, andito na nga yung ating clutch fork. So ayan, kung makikita mo, tinanggal natin yung clutch fork na yan. So ang paglagay niyan, i-shoot lang natin muna sa clutch fork, sabay hatak pataas, sabay tulak. So kita nyo naman, napakabilis lang pagkabit niyan. Pag magtanggal naman kayo, sabay angat pataas, sabay hatak naman. So ngayon, dahil nasa labas na, ikakabit muna natin. So ayan, yun. So nakakabit na yan. Ganyan lang yung tamang pagkabit niyan, mga kagrasa. Yun. Pag nakita nyo nga, ganun, nag-lock na yan. So ito namang sa sa tamang pagkabit ng clutch fork yan, meron yan siyang lock dyan. So lalagyan natin ngayon ng grasa. Pati rin yun dito sa ating release bearing ay lalagyan ng grasa, pero hindi kailangang marami. Kunti lang, yung tamang grasa lang. Yan, lalagyan lang natin sa gitna. Yun. Tapos, yung tamang pagkabit ng clutch fork. Yan, ganyan lang yan. Para mag-lock dito, i-shoot mo yan sabay hatak, tapos sabay tulak. So, ganyan lang yung tamang pagkabit ng ating clutch fork. O yan, ikakabit na nga natin yan, hatak, sabay tulak. O ayan, kita nyo. Saglit lang natin ikinabit dahil mabilis lang talagang ikabit. So, meron naman tayong ibibigay na konting tips dito sa ating upper suspension arm. So, itong ating upper suspension arm, pag naggagawa tayo, so ang posisyon niya nakalaglag yan sa baba. So, hindi natin pwedeng higpitan yung ating tornilyo ng upper suspension arm bushing kasi masisira yan. Pero ang tamang pag-ano niyan, mga kagrasa, ay i-jack mo sa ilalim para umangat yung ating upper suspension arm para maging 45 degrees or less than 45, basta ganon. Basta hindi lang siya nakalaylay para lagay na yung gulong, hindi mapuwersa yung ating bushing, hindi agad-agad mapunit. So ito ngayon, kita nyo naman, no? Ayan mga kagrasa, naka-jack na yan sa ilalim. So kung nakikita nyo, nakaangat na yan yung ating arm. Yan, ngayon, pwede na natin ngayong higpitan dito sa taas. Ibig sabihin, ganyan ang posisyon yan pag nakalagay yung gulong. So pag nag-bounce yung ating arm, hindi persado yung ating bushing. So ayan na nga, natapos na nga yung ginawa natin at umaandar na. Ayan. Nagpalit rin tayo kasi ng clutch lining dyan. So, ayan, ayos na.